Dumating ang mga bayarin, hindi dumarating ang pera. At iniisip mo kung saan ka nagkamali. Marahil ay nagsusumikap ka, ngunit ang iyong mga utang ay lumalaki lamang. Mayroong isang biblikal na prinsipyo na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Isang banal na code na nakatago sa banal na kasulatan na maaaring mabilis na baguhin ang iyong pinansyal na katotohanan. Ngayon ay matutuklasan mo ang sikretong ito na nagpabago sa libu-libong buhay at maaaring magbago rin sa iyo. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na pakiramdam? Hindi lang basta baon sa utang. Nagigising araw-araw na alam mong ginagawa mo ang iyong bahagi, nagtatrabaho ng tapat at may pananampalataya. Ngunit pakiramdam mo ay lumalaban ka sa hangin. Ito ay nakikitang umuunlad ang ibang tao habang nahihirapan kang bayaran ang iyong mga pangunahing bayarin. Yung feeling na hindi umaabot sa langit ang mga panalangin mo tungkol sa pera. Ngunit ngayon nagbabago iyon. Mayroong isang prinsipyo sa Biblia na napakalakas na kapag naunawaan mo at inilapat mo ito, ang mga bagay ay nagsisimulang gumalaw ng supernatural. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga magic formula o walang laman na pangako. Pinag-uusapan ko ang malalim na pag-unawa sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang iyong pananalapi at ang kodigo na kanyang itinatag upang gawing kasaganaan ang kakulangan. Natuklasan ng libu-libong tao sa buong mundo ang prinsipyong ito at nakitang ganap na nagbago ang kanilang buhay. Ang mga utang na tila imposible ay nagsimulang mabayaran. Nagbukas ang mga pagkakataong sarado. Nanumbalik ang mga relasyong nasira dahil sa pera. Ang tanong ay hindi kung gusto ng Diyos na umunlad ka. Ang tanong ay kung alam mo ba ang landas na kanyang itinatag para mangyari iyon. At ang landas na iyon ay nakasulat sa kasulatan, naghihintay na matuklasan mo ito. Kung pagod ka ng mamuhay sa kahirapan sa pananalapi at gusto mong baguhin ng Diyos ang sitwasyong ito, isulat sa mga komento sa ibaba. Ipinapahayag ko na ang aking mga utang ay magiging mga pagpapala. Magkaisa tayo sa panalangin para sa pagbabagong ito sa iyong buhay. Ito ay hindi lamang isa pang video. Ang iyong matututunan ay maaring ang pinakasusi na hinahanap mo. Manatili sa akin dahil ang susunod na darating ay magbabago ng iyong pananaw magpakailanman. Ang banal na kodigo ay nakasulat sa Roma, Kabanata 8, versikulo 28. Ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Ngunit karamihan sa mga tao ay nagbabasa ng talatang ito ng mababaw at nakakaligtaan ng pagbabagong kapangyarihan sa loob nito. Kapag isinulat ni Paul ang lahat ng bagay, hindi niya ibinubukod ang iyong mga utang, ang iyong mga problema sa pananalapi, ang iyong mga problema sa pera. Sinasabi niya na kahit na ang tila isang sumpa, ay maaring maging isang pagpapala sa mga kamay ng Diyos. Ang iyong mga utang ay hindi ang katapusan ng kwento. Maaring sila ang simula ng iyong pinakamalaking pagbabago sa pananalapi. Ang code ay gumagana tulad nito. Ginagamit ng Diyos ang mismong bagay na nakakasakit sa iyo para ituro sa iyo ang isang bagay na hindi mo alam at dalhin ka sa isang lugar na hindi mo akalain. Pinipilit ka ng iyong mga utang na humanap ng karunungan, bumuo ng disiplina, magtiwala sa Diyos ng mas malalim. At kapag naiintindihan mo ito, nagbabago ang lahat. Maraming tao na maunlad ngayon ang dumaan sa panahon ng matinding paghihirap sa pananalapi. Ngunit natuklasan nila na ang kanilang mga utang ay talagang isang paaralan, banal na pagsasanay para sa isang bagay na mas malaki. Inihahanda ng Diyos ang kanilang mga puso upang tumanggap at pamahalaan ang kasaganaan ng responsable. Ang unang hakbang ay baguhin ang iyong pananaw. Itigil ang pagtingin sa iyong utang bilang isang parusa at simulang makita ito bilang isang pagkakataon para sa paglago. Itigil ang pagtakas sa mga problema sa pananalapi at simula ng pagharap sa kanila sa karunungan ng Diyos. Ngunit ang pag-unawa sa code ay simula pa lamang. Ngayon ay kailangan mong matutunan kung paano ilapat ang katotohanan ito sa pagsasanay, kung paano gawin ang alituntuning ito para sa iyo sa iyong pang-araw-araw na buhay. At iyon ang matutuklasan mo sa susunod na ilang minuto dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi nagbabago ng anuman. Siya ay 40,000 dolyar sa utang at walang nakitang paraan. Si Roberto mula sa Maynila
ay nagtrabaho ng 2 trabaho ngunit hindi man lang nabayaran ang interes sa kanyang mga credit card. Ang kanyang asawa ay buntis sa kanilang pangalawang anak at ang presyon ay hindi mabata. Ilang gabi siyang nakahiga sa pagkalkula at muling pagkalkula, ngunit ang mga numero ay hindi kailanman nadagdagan. Isang umaga sa desperasyon, random niyang binuksan ang Biblia at napunta sa Romans 8:28. Lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan. Mapait na tumawa si Roberto. Paano magtutulungan ang 40,000 pisong utang para sa anumang kabutihan? Ngunit may isang bagay sa kanyang puso ang nag-udyok sa kanya na patuloy na magbasa at maghangad na maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Doon niya napagtanto, ang kanyang mga utang ay hindi aksidente. Sila ay isang paaralan. Pinipilit nila siyang matuto ng mga bagay tungkol sa pera na hindi pa niya natutunan noon. Pinipilit nila siyang makipag-usap ng tapat sa kanyang asawa tungkol sa pananalapi. Tinuturuan siya ng mga ito na manalangin, nang mas marubdob at magtiwala sa Diyos sa mga paraang hindi niya kailangan noon. Nagpasya si Roberto na huminto sa pagtakbo mula sa utang at simulan itong harapin ng matalino. Gumawa siya ng isang listahan ng lahat ng kanyang mga pinagkakautangan, nakipag-usap sa mga tuntunin sa pagbabayad, pinutol ang mga hindi kinakailangang gastos, ngunit ang pinakamahalaga, binago niya ang kanyang pag-iisip. Sa halip na makita ang kanyang sarili bilang isang biktima, sinimulan niyang makita ang kanyang sarili bilang isang taong inihanda ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lang niya binayaran ang kanyang mga utang, kundi nakakuha rin siya ng bagong trabaho na may mas malaking sweldo. Ngayon makalipas ang 5 taon, si Roberto ay nagpapatakbo ng sarili niyang negosyo at nagtuturo sa iba pang Pilipino tungkol sa financial literacy batay sa mga prinsipyo ng Biblia. Ang mga utang na halos sumira sa kanya ang naging pundasyon ng kanyang kaunlaran. Kung gusto mo ring makita ng Diyos ang pagbabago ng iyong mga utang sa mga pagkakataon para sa paglago, ipahayag dito sa mga komento. Panginoon, gamitin ang aking mga paghihirap upang ihanda ako para sa isang bagay na mas malaki. Sama-sama, tayong manalangin para sa pagbabagong ito sa iyong buhay. Ang paggawa ng mga utang sa mga pagpapala ay nangyayari kapag ikinakapit mo ang 3 pangunahing mga simulain na matatagpuan sa buong Biblia. Ang unang prinsipyo ay responsibilidad. Sa Kawikaan Kabanata 27, Talata 23, ito ay nagsasabi, alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan at paglaanan mong buong sikap ang iyong mga bakahan. Nangangahulugan ito na kailangan mong malaman ng eksakto kung magkano ang utang mo, kung kanino mo ito inutang, at magkaroon ng malinaw na plano kung paano mo ito babayaran. Maraming tao ang nabubuhay sa kadiliman tungkol sa kanilang sariling pananalapi. Alam nilang may utang sila, pero hindi nila alam kung magkano. Ang kakulangan ng kalinawan na ito ay pumipigil sa Diyos sa paggawa sa sitwasyon dahil hindi niya pinagpapala ang kawalan ng pananagutan. Ang unang praktikal na hakbang ay ang gumawa ng kumpletong listahan ng lahat ng iyong mga utang, kabilang ang mga halaga, interes at mga takdang petsa. Ang pangalawang prinsipyo ay disiplina. Sa Kawikaan Kabanata 21, versikulo 5, mababasa natin, ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay humahantong sa kahirapan. Pinararangalan ng Diyos ang mga may disiplina na bawasan ang mga hindi kinakailangang gastos at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ito nangangahulugan na mamuhay ng miserable, ngunit sa halip ay mamuhay ng may layunin. Ang bawat dolyar na ginagastos mo ay dapat may dahilan. Ang bawat pagbili ay dapat na maalalahanin. Ang bawat desisyon sa pananalapi ay dapat na nakahanay sa iyong mas malalaking layunin. Naniniwala ako ang salitang ito ay nakaaantig sa mga puso at nagbabago ng mga kwentong pinansyal sa buong mundo. Kung ito ay tumutugon sa iyo, mag-iwan ng isang tulad ngayon ito ay nagpapatibay sa mensahe at nagdadala ng katotohanan ito sa mas maraming tao na kailangang marinig ito. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito, mag-subscribe sa channel dahil dito makikita mo ang mga praktikal na prinsipyo ng Biblia na talagang gumagana sa totoong buhay. Ang ikatlong prinsipyo ay ang pinakamakapangyarihan.
sa lahat at nauugnay sa kung paano mo tinitingnan ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Karamihan sa mga tao ay nananalangin para sa Diyos na alisin ang utang sa kanilang buhay, ngunit marahil ay nais ng Diyos na gamitin ang utang na iyon upang ituro sa kanila ang isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa kanilang naiisip. Ang ikatlong prinsipyo ay aktibong pananampalataya. Sa Hebreo 11 kabanata, unang taludtod, nalaman natin na ang pananampalataya ay ang katibayan ng mga bagay na inaasahan, ang pananalig sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit ang aktibong pananampalataya ay hindi lamang paniniwalang may mangyayaring himala ng biglaan. Ang aktibong pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos habang ginagawa mo ang iyong bahagi ng may karunungan at kahusayan. Kapag pinagsama mo ang responsibilidad, disiplina at aktibong pananampalataya, may mangyayaring supernatural. Sinimulan ng Diyos na buksan ang mga pintuan na dating sarado. May mga pagkakataon para sa karagdagang kita na hindi mo inaasahan. Nagsisimulang magpakita ang mga taong may utang sa iyo para bayaran sila. Ang mga promosyon na tila imposible ay naging isang katotohanan. Ngunit may mas malalim pa sa prosesong ito. Ang iyong mga utang ay nagtuturo sa iyo kung paano pamahalaan ang pera sa mga paraang hindi mo pa natutunan noon. Pinipilit ka nilang magkaroon ng mahirap, ngunit kinakailangang pag-uusap sa iyong pamilya tungkol sa mga prioridad. Nagkakaroon sila ng karakter sa loob mo na magiging mahalaga pagdating ng kasaganaan. Maraming mga tao na pumapasok sa madaling pera ay mabilis na nawala ang lahat dahil kulang sila sa karakter upang mapanatili ang kasaganaan. Ngunit kapag matalino kang naglalakbay sa lambak ng utang, inihahanda ka para sa matatag at pangmatagalang kaunlaran. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang isang atleta ay hindi nakikita ang mahirap na pagsasanay bilang parusa, ngunit bilang paghahanda para sa tagumpay. Katulad nito, ang iyong kasalukuyang mga problema sa pananalapi ay maaaring naghahanda sa iyo para sa isang tagumpay sa pananalapi na hindi mo pa maiisip. Sa mga awit, Kabanata 23, versikulo 5, isinulat ni David, "Ikaw ay naghahanda ng isang dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway." Ang Diyos ay naghahanda ng isang talahanayan ng kasaganaan para sa iyo, ngunit ang paghahandang ito ay nagaganap sa gitna ng iyong mga paghihirap sa presensya ng mga problemang iyon na tila iyong mga kaaway. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang isang makapangyarihang diskarte sa Biblia na kakaunti lamang ang nakakaalam. Sa Ikalawang Hari, 4 na kabanata, makikita natin ang kwento ng isang balo na nabaon sa utang at malapit nang mawalan ng mga anak. Ang propetang si Eliseo ay hindi gumawa ng isang instant himala. Tinanong niya, ano ang meron ka sa bahay? Sagot niya, "Kaunting mantika lang." Sinabihan siya ni Eliseo na humiram ng mga sisidlan at ibuhos ang langis. Nangyari ang himala, ngunit kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi. Hiramin ang mga sisidlan, ibuhos ang langis, ibenta ang mga nalikom, at bayaran ang kanyang mga utang. Pinarami ng Diyos ang mayroon na siya, ngunit kailangan niyang kumilos ng matalino at masigasig. Kailangan mong tanungin ang iyong sarili sa parehong tanong. Ano ang mayroon ka sa bahay? Anong mga mapagkukunan, talento, at kakayahan ang inilagay na ng Diyos sa iyong buhay na maaaring paramihin? Marunong ka siguro magluto at makapagtinda ng pagkain. Marahil ikaw ay tech-savvy at maaaring mag-alok ng mga serbisyo. Baka may mga gamit ka sa bahay na hindi mo nagagamit at naibebenta. Maraming tao ang nagkakamali sa paghihintay sa isang himala na bumagsak mula sa langit kapag gusto ng Diyos na gamitin kung ano ang mayroon na sila. Maaring pinipilit ka ng iyong mga utang na tumuklas ng mga talento na natutulog, mga kakayahan na minamaliit mo, mga pagkakataon na nasa harap mo na ngunit hindi mo nakita. Huminto ngayon at isipin, anong talento, kasanayan o mapagkukunan ang inilagay ng Diyos sa iyong buhay na maaring magamit upang kumita? Isulat dito sa mga komento, "Panginoon, paramihin ang nasa aking mga kamay." Minsan ang solusyon ay mas malapit kaysa sa inaakala natin, ngunit may isa pang antas sa pagbabagong ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng utang o pagkakaroon ng mas maraming pera. Ito ay tungkol sa pagiging ang taong nilayo ng Diyos na maging ka. Ito ay tungkol sa pagbuo ng karakter, karunungan,
at kapanahunan na gagawin kang isang taong may kakayahang makaapekto sa marami pang buhay sa pamamagitan ng iyong kaunlaran. Mayroong isang talata sa Deuteronomio, Kabanata 8, talata 18, na naghahayag ng isang bagay na mahalaga. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan upang pagtibayin ang kanyang tipan. Pansinin na hindi nito sinasabi na ang Diyos ay nagbibigay ng mga handa na kayamanan, ngunit na Siya ay nagbibigay ng kapangyarihan upang makakuha ng kayamanan. Ang iyong kasalukuyang mga utang ay tiyak na umuunlad sa lakas na ito. Tinuturuan kanilang maging matiyaga kapag mahirap ang mga bagay. Tinuturuan kanilang maging malikhain sa paghahanap ng mga solusyon. Tinuturuan kanilang magtiwala sa Diyos kapag wala kang makitang daan palabas. Ang lakas na iyong nabubuo ngayon ay magiging pundasyon ng iyong kaunlaran sa hinaharap. Maraming matagumpay na taong nakilala ko ang dumaan sa mga panahon ng matinding paghihirap sa pananalapi. Ngunit sinasabi nila sa akin na hindi nila ipagpapalit ang karanasang iyon sa anumang bagay. Dahil doon sila natuto ng mga aral na hindi itinuturo ng business school. Doon nila nabuo ang tibay ng loob na kailangan upang mapanatili ang kaunlaran pagdating nito. Ang kawili-wiling bagay ay ginagamit ng Diyos ang ating mga limitasyon upang ituro sa atin ang tungkol sa kasaganaan. Ginagamit niya ang ating kakapusan para ihanda tayo sa kasaganaan. Ginagamit niya ang ating mga utang para ituro sa atin ang halaga ng pera at ang kahalagahan ng pamamahala sa mga mapagkukunang inilagay niya sa ating mga kamay. Kapag naunawaan mo ito, huminto ka sa pagre-rebelde laban sa iyong mga paghihirap at magsisimulang magtanong, Diyos, ano ang gusto mong ituro sa akin sa sitwasyong ito? Paano mo ako gustong baguhin sa karanasang ito? Para siyang brilyante na kailangang tiisin ang pressure para maipakita ang kagandahan nito. Ang iyong kasalukuyang mga panggigipit sa pananalapi ay maaring nagpapakita ng mga katangian sa iyo na hindi kailanman lalabas ng madali. Lakas ng loob, pananampalataya, pagkamalikhain, pagtitiyaga, karunungan, lahat ng ito ay nabubuo na ngayon. May sasabihin ako sa iyo na lubos na magpapabago sa iyong pananaw sa pera at utang. Sa Mateo Kabanata 25, sinabi ni Jesus ang talinghaga ng mga talento. Ang Panginoon ay nagbibigay ng iba't ibang halaga sa bawat alipin, at kapag siya ay bumalik, siya ay humihingi ng mga resulta. Ang mga dumami ay pinuri at binigyan ng higit na responsibilidad. Ngunit ang nagtago ng talento dahil sa takot ay pinagalitan. Ang punto ay hindi kung magkano ang iyong natanggap, ngunit kung ano ang iyong ginagawa sa kung ano ang nasa iyong mga kamay. Ang iyong kasalukuyang mga utang ay maaring ang mismong talentong inilagay ng Diyos sa iyong buhay upang tulungan kang matuto kung paano paramihin ang iyong mga mapagkukunan. Bawat dolyar na naiipon mo, bawat diskarte na gagawin mo para mabayaran ang utang, bawat disiplina na nabuo mo, lahat ito ay pagpaparami ng talento. Kapag dumaan ka sa yugtong ito at nabuo ang karunungan sa pananalapi na gustong ituro sa iyo ng Diyos, hindi ka basta-basta magiging walang utang. Bibigyan ka ng kapangyarihan na tulungan ng iba na makaalis din sa utang. Hindi ka lang magkakaroon ng pera, ngunit malalaman mo kung paano ito gamitin para pagpalain ang iyong pamilya at magkaroon ng epekto sa buhay. Ang salitang ito ay masyadong makapangyarihan upang panatilihin sa iyong sarili. Kung ito ay nakakaantig sa iyong puso, ito ay dahil nais ng Diyos na gamitin ang iyong buhay upang magdala din ng pag-asa sa iba. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong nahihirapan sa pananalapi. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang kwento ng iba. Ang banal na kodigo ay hindi lamang ginagawang mga pagpapala ang iyong mga utang. Pinabago ka nito sa ibang tao. Isang mas matalino, mas malakas, mas nagtitiwala sa Diyos. Ang isang tao ay naghanda hindi lamang upang tumanggap ng mga pagpapala, ngunit upang maging isang pagpapala sa buhay ng marami pang iba. Kapag lumingon ka ilang taon mula ngayon at nakita mo kung saan ka dinala ng Diyos, mauunawaan mo na ang iyong mga utang ay hindi nagkataon lamang. Sila ay isang banal na disenyo upang ibahin ang anyo mo sa taong kailangan mong maging upang isabuhay ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Ang iyong mga utang ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Maari itong maging simula ng iyong pinakamalaking pagbabago
Ang banal na code na natutunan mo ngayon ay hindi lamang teorya. Isa itong makapangyarihang katotohanan na nakapagpabago na ng libu-libong buhay sa buong mundo. Kapag naiintindihan mo na magagamit ng Diyos, kahit ang iyong mga paghihirap para sa iyong ikabubuti, nagbabago ang lahat. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Ama, salamat dahil pinagtulungan mo ang lahat ng bagay para sa aking ikabubuti. Salamat na ang mga utang ko ay hindi isang parusa, ngunit isang aral. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang pamahalaan ng maayos kung ano ang nasa aking mga kamay. Bigyan mo ako ng disiplina upang makagawa ng mga tamang pagpipilian. Bigyan mo ako ng pananalig na magtiwala sa iyo kahit na wala akong makitang paraan. Ipinapahayag ko na ang aking kakapusan ay nauwi sa mga pagpapala, na ang aking mga utang ay nauwi sa mga pagpapala, na nagiging mga pagpapala, mga tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Binabago na ng paghahayag na ito ang iyong mindset at ang iyong realidad sa pananalapi. Kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa iyong utang, binago mo ang paraan ng pakikitungo mo dito. At kapag binago mo ang paraan ng pakikitungo mo dito, babaguhin mo ang mga resultang makukuha mo. Mag-iwan ng like ngayon kung naantig ang iyong puso sa salitang ito at naon ng mga notification para hindi mo makaligtaan ng anumang mga paghahayag na nagbabago sa buhay. Dito makikita mo ang mga prinsipyo ng Biblia na talagang gumagana sa totoong buhay. Ngunit ang matutuklasan mo sa susunod na video ang kukumpleto sa pagbabagong ito sa mga paraan na hindi mo maisip. Ito ay tungkol sa isang partikular na salmo na may kapangyarihang magbukas ng mga pinto sa pananalapi na tila imposible. Hindi ka nagkataon. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Mas marami pa ang gustong ihayag sa iyo ng langit ngayon.